Hello guys. Papakainin ko muna yung ano namin alaga ng baboy. Kahit pa paano natira sa konting kapirang masako. Yan. Sabi ko pakainin ko siya 500 lang. Pag walang barya to, puro papel lang po siya kasi di pwede lagyan ng barya. Sa hindi pwede. Tapos, yan. Sarado na. Yan. Yan, may nakain na siya. Actually guys, yung ano, hindi kami, bago pa kami nagkaroon ng ganitong tindahan, ay steak, yung sari-sari lang pala. Nag-ipon din kami. Bali, 6 months lang. 6 months na ba? 6 months lang yun. Ito yung aking asawa ko. Yan. Tapos, iting tagumpay. Ano, 6 months na kaya pag-ipon kami ng halos 50k. Yun. Sama, tira ko na sahod mo. Kasi wala pa ganong doon. Tapos ito, tapos nanghiram ako sa mga kaibigan. Tapos ano yun, nabayaran namin. Kasi bago namin sinalo to. Halos na sa ano 100, ano, 60,000 yung laman. Yan. Halos kukunti nga lang eh. Tapos ito na palago namin. Kung hindi ako nagkamali, aabot ito halos lahat ng mga ano, 250 to 300. Pang ano kasi ito guys, wholesale. Actually, hindi naman lahat dito mabibili ng mga brand. Yung demand lang na hinahanap ng tao, yun lang binibili namin yung fast moving para iwas yung abutan na expired. Pero madalas ang mga binibinta namin dito, deliver yan sa mga ahente, yung mga panel na dumadaan. Kaya mas mababa ang presyo. Tapos ang mga bumibili dito sa amin naman ay mga ano, maliit din na tindahan. Yan mga sigarilyo, wholesale yan. Kung ano dun sa ano, sigarilyo na sa supermarket, ganun din ang presyo namin, tingi man o ano, wholesale. Yan. Tapos may bigas, itlog, ikot tayo dito. Tapos ganyan siya. Sikip missing nga lang. Yan. Yan. Ang laman niya. Yung mga palamig na yan, so mga palamigan, asukal, sako-sako yung binili ko, tapos harina, tinatakal na lang namin. Tapos ito guys, oh. Ito naman yung mantika namin. Hindi kami nagbibenta ng tig 5 piso, ano to, container binibenta namin or retro. Ang pinakaano namin tingi yung ano, yan. Yung buti ng ginbilog. Ito yun, dito yung sa salampak yung pag nagde-deliver, mainit pa kasi mainit yun galing sa ano, pabrika. Tapos ito yung gripo niya. Yan. Yan, mga istakan ko na yan dyan. Pati doon, istakan na din. Yan, ginagana na dalawang rip. Yan guys. Yan, mga bihon, mga pangailangan sa mga pangailangan ng mga ano, mga maliit na tindahan, kainan. Yung kami nagsusupply. Yan, mga bihon yan. Plastic cup. Kasi bawal yung styro eh. Plastic cup. Yan. So kahit mayroon na kaming ano ganito, panghanap buhay, tindahan, maliit lang, nag-iipon pa din kami. Nag-iipon pa din kami. Kasi para sa future. Yan, para sa future namin. Hopefully, kung hindi matuloy kami umuwi ng probinsya, dito na lang talaga. Pero kung matuloy kami umuwi ng probinsya, give up namin to. Babalik namin sa dating may-ari. Yung sahod ko, kapiranggot man lang yung sahod ko. Kung tutuusin, yung minimum na 600 din, tapos may UT na 3.5. Mapalo araw-araw yun ng ano, 943 kasama ng UT. So tapos may allowance pa, bali ano, halos 1,000 plus kasama na sa mga bonuses kung magkataon, mga per day na allowances. Naipon din kahit papaano, basta magtabi lang. Tapos hindi kasi ano hindi sapat talaga pag yung 943 a day sa akin, para sa akin, kami mag-asawa, kulang talaga di sapat para lang sa akin kasi nga sobrang taas ng bilihin, daming bilihin.
kahit pa wala kaming anak, pero sa pamilya namin, sinusuportahan namin dalawa. Siyempre, sino pang tatakbuhan? Siyempre, yung anak na meron. Yun ang mayroon. Siya din ang meron na sasalo. Magkataon sa mga bilihin, gastusin. Siyempre, obligasyon natin yun mga anak sa kanya. Kaya diskarte lang talaga. Kasi kung sahod lang pagbasihan, ako, ang kalabasan nun, baka magsangla ka pa ng itim kung magkataon. Kailangan kahit maliit man lang ang tubo, basta ano naman, umiikot naman parati, fast moving, pag-ipon ka araw-araw, kagaya nito, kahit meron na kaming maliit na kabuhayan, nag-alkansya pa rin kami, di mawawala yun. Binteng siguro back to basic, kasi talaga ito, kung wala kang bangko, hindi ka nagbabangko ng pera, tapos sa bangko, mag-alkansya ka lang siya. Kaya lang, make sure na safety yun. Kasi kung nakawin, nga, yakan talaga. Iba makinabang sa baboy mo. Stepig iba na. Kaya kailangan, tago mo talaga siya. So, sa amin, safety naman eh. Kasi, makano naman for lap door. Tapos, dito na rin kami natutulog. Yung doon sa guys, yung mahaba sana to eh. Pinutol ko yung mahabang istante. Tapos, matulugan na ang banda dun. Tapos may CR na din eh. May kusina, may lutuan. Kaya sa almost 13K. Ayan. 13K yata. 13K. 13,000 ang bawat bayarin namin. Bayarin namin kada buwan. Sama na yung upa, tubig, kuryente. Kailangan niya. Hindi ako nagbabayad ng kundi siya. Itong tindahan namin. Yun ang pinagkukunan siya nagbabayad. Paling pinakasahod ko, sinasavings na lang. Kahit pa paano nakabawi na. Ito na yung pinakatubo namin eh. Kasi nabayaran na namin halos lahat ng sa tindahan na natira eh. Yung sinalo namin, may laman na 160. Nabayaran na namin yun. So ito, napalago namin. Pinukumpute nga ng asawa ko eh. Nasa 250 to 300k. Pero tingnan mo, parang kunti lang. No? Hindi lahat ang mga nandito, kundi pili lang, kundi yung ano lang talaga, demand ng mga tao. Yun ang binibili namin. Isa din yun sa mga sekreto. Halimbawa, di bali na maliit na tubo, basta fast moving naman. Para hindi iwas expire. Yung mga ano lang, hinahanap lang talaga ng mga customer. At saka dapat yung mga dinideliver ng mga ahente, pinapalitan na pag nag-expire. Halimbawa, may lamog, may bibi, papalitan na. Pero pag yung binili mo sa supermarket, nako, kung ibenta mo yan tapos hindi, ibibenta mo sana tapos hindi na mabiling isang paritan sa na ibenta din, naubos lahat. Kalabasan noon, expired yun, hindi yan papalitan sa mga supermarket. Ganun yan. Guys, sigarilyo, laki ng buo ng sigarilyo. Halos na sa 60k. Fast moving, mabilis lang kasi yan. Rim, kaha-kaha pag binibili. Kaya pag bumibili ako ng mga mostly nakababa ko 15k, ganun. Isang araw lang yun. Yan. Kita ang kabuhayan guys. Tip lang. Di bali na maliit ang tubo, basta fast moving. Gaya dito, mga Muslim na bumibili sa amin dito, mga maliit na tindahan, hindi mo pwede taasan ng presyo kasi paano pa sila tutubo kung mataas na? Walang bibili din sa'yo. Diba babe? Kailangan yung binta mo, bali na patong ka, piso, 2 piso, basta mabilisan. As in, wholesale talaga siya. So, salamat sa mga sumasabaybay at saka sa mga gustong pumasok sa negosyo. Palala ko lang sa inyo po, hindi ko kayo in-encourage na gawin lahat ng gayang ginawa namin. Sabi ang ako sa akin lang ay kumukuha ka ng idea kasi kung lahat negosyante wala nang bibili, diba? Hindi lahat na pumasok sa negosyo umuunlad, successful. Yun talaga ang ganito, hindi namin ito hiningi pero ibinigay talaga ng Panginoon Diyos sa amin kasi inuper sa amin inuper na ipasalo. Siyempre may karanasan na rin kami sa dati naming business, fruit shake, shawarma, ganyan. Tinamaan lang ng COVID-19 kaya nasarado. Kaya inoper sa amin, sinunggapan kagad namin. Gaya na sinasabi ko, hindi ko na-encourage na magnegosyo.
yung lakasan lang ng loob to. At saka hilingin nyo sa taas. Kahit pa anong discard mo, sipag, talino. Para sa akin, kailangan na rin ang basbas galing sa taas. Kasi kung hindi yan ukol, hindi yan bubukol. Kumbaga, mas puso nating hilingin sa kanya kasi nandito na. Hilingin mo. Tapos yung mga diskarte, kailangan din talaga. Kung meron ka ng negosyo, mas lalo mo pang sipagan. Kasi wala kami mga bubuit dito kasi wala pa kaming anak. Ako lang bubuit dito kasi kinakain ko lahat ng ano dito tinitikman ko. Pero binibili ko kasi may trabaho naman ako. Tapos yung asawa ko, kapag kumakain, binibili din niya, nangingi siya sa akin. Ganun yun. Kasi pag meron kang bawa, mga bisita, mga pamangkin, lahat, patirahin mo sa bahay mo, kagaya dito, ay ubos yan. Kasi maliit lang tubo dito eh. Oo, ubos yan. Lugi negosyo. Kaya kailangan, lahat ng kinukuha dito, binibili para malalaman mo yung ano. Kasi hindi ko nga ramdam na ganun kikita. Pero ang nakita ko lang na maraming stock tambak. Marami kaming mga supply. Marami kaming na bayad na pero i-deliver pa. Hindi pa na-deliver. Kumbaga, pundo namin yun. Yun ang makikita namin tubo. Yun. Saka, syempre, kung merong dapat sasakyan ka, ganito. Eh, may dati akong motor isa. Pinakabitan ko, ginawa kong kulong-kulong para pang bili ko ng wholesale ako. Yan. Wholesale ako na sa mga 20, 30k. Halos iyak na yung motor ko pag uwi. Bigat. Kasi asukal, kagaya nito. Natakal ng sawa ko yan. Yan. Asukal yan kami na yan. Kami na nagtakal dyan. Mga kinilo na cornstarch, all-purpose flour, harina, yung mga palamig. Yung mga palamig na yan. Wholesale yan. Doon ko yan binibili. Kasama na yan. Mga plastic cup. Kung ano-ano pa yung mga ginagamit sa mga kakanin. Sa mga tindahan na maliit. Yan. Ado. Itlog. Yan. Nakuha ko. Tapos bigas. Yan pinanghakot ko. Kaya gamit na gamit yung kulong-kulong ko. Tapos, di naman ako pwede magkulong-kulong. May biyahe papuntang trabaho. Kaya yung isang motor ginagamit ko, yung click. Kaya, para hindi ako malilig. Kaya, tiknog lang. Basta, sipag, tiyaga, at saka higit sa lahat. Diskarte ka, at manalig ka sa taas. Na, basbasan, biyaan ng masaganang biyaya. Kasi siyang pinagmulan ng habag, awa. Sa kanya yun eh. Kaya hilingin mo talaga na hindi ka naman hindi naman namin hinangad na mama na sa amin na disinting pamumuhay na may pagpupunang sapat sa paglalakbay sa masalimuot sa sanlibutan sa pamuhay araw-araw may raos higit sa lahat matugunan yung pangangailangan sa paglilingkod sa kanya. Ganun lang as a Christian follower. So sana marami kayong matutunan sa amin mag-asawa sa sinasabi ko at sa mga gustong lumusong din sa pagnenegosyo, isipin ninyo na saan kayo young, saan kayo motivated, yun ba talaga hilig ninyo ipupush ninyo kumbaga taling sinturon talaga hipitan pagdating sa negosyo kasi kung mamuhunan ka na malaki pag bumagsak ka malaki din. Mamuhunan ka sa utang tapos ipuhunan mo dito ang makikinabang lang yung nagpapautang. Salamat na lang kami na sinalo namin to ang naibayad namin patingi-tingi hanggang sa nabayaran namin yung 170k. Kaya itong halos laman dito sa amin na pero kung kami lang mag-umpisa wala malabo pa sa sabaw ng pusik kasi malaking pera ang kaya ko lang na yung maiipon namin sa sahod. Okay guys, hanggang sa muli.